Communications Office o PCO nagsagawa ng investigasyon laban sa Malasakit News Pilipinas na nagpakalat ng fake news. May ulat si DK Sarate. Radyo Pilipinas Report. Kinumpirma ni PCO Acting Secretary Dave Gomez na nagsagawa sila ng pangunahing investigasyon laban sa Malasakit News Pilipinas na nagpakalat ng fake news kaugnay sa energy situation sa bansa. Kabilang narito ang energy lockdown, fuel shortage at emergency lockdown na dinisenyo para ma-scam ang publiko. Nakakadisenyo aniya ang mga peking post para bumili ng solar panel ang publiko, mag-imbak ng gasolina at iba pang pangsariling interes na magre-resulta sa scamming. Sinabi ni PCO Acting Secretary Gomez na isinumite sila o magsusumite sila sa DOJ ng kanilang resulta ng kanilang investigasyon para ipagpatuloy ng DOJ ang nasabing investigasyon at matukoy ang nasa likod ng papapakalat ng maling balita at mapanagot sa batas. Inaasahan na mas mabigat ang ipapataw na parusa dahil sa online ipinakalat ang peking balita. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pagpapalawak ng health services para sa war veterans ng Pilipinas, tinututukan ng pamahalaan. May ulat si Raquel Bayan. Radyo Pilipinas Report. Target ng Philippine Veterans Affairs Office na maiakyat ang bilang ng Veterans Ward sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas bilang pagkilala sa serbisyo sa bansa at ambag ng mga veterano sa kalayaang tinatamasa sa mga Pilipino sa kasalukuyan. Sinabi ni PVAO Deputy Administrator Assistant Secretary Restituto Aguilar na sa kasalukuyan, isa lamang ang Veterans Memorial Medical Center sa bansa na matatagpuan sa lungsod Quezon. Dahil dito, habang hindi pa nadadagdagan ang pasilidad na ito, nakipag-ugnayan na ang PVAO sa Department of Health upang magkaroon muna ng Veterans Wards sa mga regional hospital ng DOH. Nasa 6 na anya nag-operate na Veterans Wards sa buong bansa na iaangat sa 32 ang bilang. Meron tayo yung program ng PhilHealth na Yakap. Nakikonnect kami, ang amin naman tawag doon, Yakap Veterano. Kasi ito yung para sa mga senior citizen. Yes. Ang aming mga pensioners ay mga senior citizens. So nakipag-ugnayan kami sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin.
tutusin, tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Dali girl, mag-tiktok na ta. TikTok, kanang uso karon? Di man ko kaya ba masayaw, uy? Dili ni sayaw-sayaw, uy. TikTok pa, as in technology talk. Din imong mapati ang nakadaiyang impormasyon o kalampuan sa teknolohiya, ilabi na sa agrikultura, climate change o guban pa. Hala, timing kaayo niya ron masulbad ang mga problema sa katawhan, labi na sa pagpanguma. Busa, aw hagas sa mag-imong mga higala nga mag-tiktok na ta. Aniya na ang pinakabago nga programa bahin sa nagkadayang teknolohiya. Ihatod kaninyo sa Radyo Pilipinas Sugod uban sa Visayas State University, Baybay City. Tech Talk. Magpanalipod sa kinaiyahan, mga kalihukang kapanginabuhian, malungtaron nga mga gawi alang sa ekonomikanhong kalampusan. Tech Talk. Kini og uban pa idalit sa mga eksperto sa nagkalain-laing natag. Uban kanamo matagal alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa Tech Talk. Curious ka ba sa tanang butang? Gusto mo ba na mabunay? Imong kahibalo sa klase-klaseng kinaiyahan o panginabuhihan man, siyensya o teknolohiya. Dili ka na mo pasagdan sa pagkabot sa kalampusan. Kauban na to ang Radyo Pilipinas o DYDC. Maminaw na ta sa TikTok, TikTok, TikTok. Ito mahinang danong programa ang TikTok, TikTok na ta. Maminaw na ta TikTok, sa TikTok, sa TikTok. Ito para sa kalambuan TikTok, TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Tech Talk. Katong oras, 5 minutos sa gikan sa alas 3 sa hapon. Iputuha mga ka-RP, welcome sa atong programa. Ang atong tulumanon ang Technology Talk, ang Tech Talk. Oo, adlaw nga Martes mga gala, Abril 7. Tuig 2026. And sa ngalan sa itong station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara ulit, ug kauban nato sa Master Control, Kuya Noel Palogod, ug nga itong intern sa Southern Leyte State University. Oh, welcome sa atong programa nga hisgutan nato no. Ang mga nagkadaiya nga impormasyon kalabot ning teknolohiya ug makauban nato no sa atong segment karong hapuna ang atong Visayas State University diha sa DYDC o Ma'am Mikay Gongora. Yes, Ma'am Mikay, good afternoon and ipaila-ila na lang po nato ang atong bisita this afternoon.
Yes, Ma'am Dalia, no, maadyong hapon, good afternoon, ang kinatibuk ang puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod. Ingon man sa ito mga suking tigpaminaw diha sa Radyo Pilipinas Sugod, no, sa Southern Leyte, probinsya sa Southern Leyte. Maadyong hapon og maayong pagpaminaw, maadyong hapon og maayong hapon sab sa itong mga suking tigpaminaw diniya sa dakbayan sa Baybay og sa bisan asang dapit di inaabot ang atong pagsibya karon sa mga nagpaminaw via Facebook Live or sa atong internet radio sa makausap pa maadyong hapon. Welcome ning atong tulumanon. Matag alas 3 kuto alas 4 ang Tech Talk mga higala, no. Ayaw ibalin ng dial sa inyong mga radio kay nagreiyang mahinungdanong impormasyon na atong hisgutan karong kahaponon kauban ang Department of Pest Management. Sa ngalan sa among station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora live dinhi sa Vizca Baybay City Leyte. Sa paghatod kaninyo niining lain na po do or lain na usab nga hisgutan ng atong tulumanon Tech Talk, no. Okay, so di na to dugawin pa para taas-taas ang atong oras nga magahisgot kita, no, ato nang ipaila-ila ang atong bisita karong kahaponon. Oo, usa ka faculty sa DPM sa VSU, si Dr. Manilyn Merioles. Madyong hapon kanimo, ma'am. Mahing hapon, Micaela og sa tanang tagpaminaw karong hapon. Yes, once again, madyong hapon and niining kaponon atong hisgutan kining fungi nga gitawag og higala sa abaka. Oo. Diha sa Southern Leyte, Dalia, no, kuan gyud usa sa major nga crops kining maong abaka. Yes. So atong particular sa sugod. Sa sugod, yes. Atong hisgutan kung unsa ning fungi nga higala sa abaka og usa ka natural nga panangga batok sa aphids. Oo, so but before siguro nato hisgutan ang deep before ta mo dig deeper gid aning mao nga fungi, just an overview siguro, ma'am, about aning atong abaka industry, no, nga unsa man daig gyud nganong or nganong ang aphids considered man siya nga problema sa atong industriya sa abaka. So ang aphids actually is dako na siya nga problema pila na ka years. So actually kahibawta nga sa una grabe gyud ang production sa abaka industry dire sa especially sa Eastern Visayas, pero tungod lagi sa mga kining aphids og sakit sa aphid, sakit nga dala sa aphids is nigamay na ang production sa katong abaka fiber dire sa dili lang actually sa Eastern Visayas, bisan sa whole Philippines, kasi ang aphids kasi kini siya mga gagmay ni siya nga insekto nga mo sup or makuhag nutrients gikan sa tanom. So ang damage kasi ani niya is kung dili parehas sa mga chewing insects nga makit-an di mo dayon. Ang iya kasi naa siya stylet kanang mura siya dagom nga mutusok sa tanom tapos mukuha siya nutrients. Pero ang iya good pinakadako nga damage is nagdadala siya sa katong sakit nga abaka banchitap virus. Mao na siyang nagdadala. Mao na siyang nagdala ana. So aside sa feeding damage niya, ang kanaga jud ako nga niya kuan is gidala man gud niya. So bisag actually usa lang ka aphids ang naa sa usa ka plantation, kung naa siya dala-dala nga virus, then maka-infect na siya sa kual. So dako gud siya ang iyahang damage. Og usahay palisod siya masakpan kay tungod sa iyang kagamay. Gagmay magud ni kaayong mga aphids. So dili ka mao naglisod pud ni siya makuan ma-detect. Lisod pud siya masugpo kay daghan kaayo, and then ang kasagaran pagud nga practice sa farmers is dili sila nangunguha kanang dinhi natanggalon ang mga sagbot sa palibot. So kung bisag tanggalon na nimo ang mga infected nga mga abaka sa virus, kung naaghapon sagbot sa palibot, ang aphids mobalhin ra gihapon sa sagbot. Pwede sila magpuyo ngadto, magpadaghan na pod, and then next time nga magtanom na pod og abaka, mobalik na pod sila sa abaka, padaghan na pod sila sa abaka. So mao na siya nga lisod gud kaayo sugpo nang kanang banchitap nga virus tungod sa aphids. Ang kung infected naman gud ang tanom og banchit virus, wala naman tay mahimo ana. So ang dapat solusyonan gud ani is ang kining mga aphids, dapat mampatay sa ang aphids kung para mawala gud ang virus. So bisan pa di ay, ma'am, kung sunugon for example ang usa ka
ang abakahan nga damage sa kining bungee top kung naagi hapon ning mga aphids dito sa mga sagbot inigtanom na pud natog balik mobalik ra pud sila. Mobalhin ra pud sila. Mobalhin. Yung Mobalhin ra pili nga sila. ma-eliminate. Oo, so mao na siya nya kasagaran ra ba sa mga farmers og kuan pod is dili magud sila nagtatanggal gud og mga sagbot. Nagkantumian na sa lahi-lahi nga farmers kuan training nga mingod sila nga dili nila kay mura daw magkasakit noon og kuan ang ilahang abaka kung tanggal nilang mga sagbot. Oo. Pero mao lagi kung kuan magsige ra balhin-balhin ang kining aphids, magsige ra na siya balhin-balhin sa tanom din sa sagbot na pod. Balik-balik ra ang sakit, balik-balik ra pod ang kuan virus. So dapat kung sunugon or tanggalon magali ang affected nga abaka plant, apilon pod ang sagbot mo. Oo, kay para wala na pod kanang alternate house ka na bang lain nga lugar nga pwede mabuhi pod ang aphids, like wala na gud sila pwede mabahayan bang para di na gud pod sila mabuhi. Okay, so mo din na mga Favorite higala. ba na nila ng kuan, ma'am? Favorite ba na nila ng kining aphids? Favorite ba din nila ning abaka? Kaya murag ganahan magid ni sila nga mo puyo ngadto. Oo, kay actually kini siya na siya specific nga aphids ang Pentalonia nigronervosa, specific na siya sa abaka o sa saging. So, kana gid ang iyang main nga host. So, the moment syempre nga magkakuha ng ilahang main host, ilagod na. Di lang gud di sa abaka, pati pud ni sa saging, problema pud ni siya sa saging. Oh, kana paborito gud na niya, specific man gud na siya sa kuan. Pero pwede pud siya mabuhi sa lain nga tanom kung wala available. Mobalhin na siya. Mobalhin. Syempre, bisag I mean kita kung naay mas ang atong preferred nga pagkaon available ngadto gud sa atong preferred nga kuan. So mauna siya nga kasagaran karon is dili na gud nagtatanom kaayo og abaka kay tungod lagi aning lisod lagi masolusyonan ang Oo. Bisan ba ma'am og how many years na nga gi-stop sa nimo yung pagbanan og abaka kamo na nahitabo no sa Southern Leyte. Sa among lugar sa Hinunangan dili gud ingon kadako pero sukad nga ning atake ning kining bungee top virus gi-stop sa mga farmers ma'am ang kini pagpananom og abaka pero wala gid sila ingon totally nga like gi-kuan gid ang lugar like ang mga sagbot gisunog ug gitanggal gyud pero wa na sila nagtanom og abaka. For example, if mobalik sila og tanom niini, posible baka gihapon nga aduna gihapon ni nga mga kining mga aphids dito mo atake? Kung namatay na ang katong mga insekto nga nagdadala og virus, katong mga virus, syempre mamatay man pud to ang kuan. Kung katong mga aphids nga kuan is wala na pud sila virus nga dala, posible na magulpod nga dili na gud ma-atake siya og kuan og virus. Mao bitaw nga ang pinaka usa nga solusyon sa pagkuan is dili lang sa magtanom og pareho nga crop nga sunod-sunod kay para ma-stop lang sa ang life cycle. So wala sa ang virus kung matay na tong mga insekto nga mga aphids nga nagdadala sa virus, then next nimo nga pagtanom is posible wala na kay kuan kay namatay naman tong mga nagdadala sa virus. So mo to nga dapat intercropping unta or like dili sigig tanom nga balik-balik. Dapat mag-stop lang sa a few months or a few years before ka magbalik tanom og parehas nga crop. Correct no. Okay, so before na ko ibalik no sa Radyo Pilipinas alang sa dugang pangutana. Unsa man nga mga fungi ma'am nga giingon nga adinata sa atong pinaka main topic mga higala no. Unsa man nga fungi nga giingon nga higala sa abaka nga makatabang sa pakgang sa kining sa topic aphids. So ang kining fungi or murag tawag mo sila nga amag mga nasa ato, amag mga sila sa tanan no. Kini siyang mga amag or fungi is friendly ni siya sa abaka kay ginagamit ni siya namo para pampatay sa aphids. So actually kining tinatawag man gud ni sila actually nga entomopathogenic fungi. Entomo kanang mupatay sila sa mga insekto. So naturally sila nga present sa yuta. Kaso nga lang ang ilang presence is gagmay ra kaayo so dili siya enough para makapatay sa insekto. So ang among buhaton is kolektahon namo sila sa yuta, then padaghanon sa laboratory, din amo ibalik para makapatay siya balik sa mga kuan, sa mga insekto, in this case specifically sa aphids. So ang iyang buhaton ani is mo pag sa kasi nami ani project together also with actually sa Southern Leyte State University na ami ani collaboration funded by DOST nga
ang kining among na isolate nga entomopathogenic fungi kay effective di siya nga nakakapatay sa aphids. Ang among aning buhaton is again pinapadaghan namo siya sa laboratory tapos gi-spray namo siya sa aphids or sa abaka, then ang kini siyang gi-spray namo siya, and then ang aphids karon pag naka-come in contact siya sa mga spores sa fungi is hinahinayon siya og patay sa fungi. Mao to nga kuan nga makapatay siya. And then found na siya both laboratory and nagpat experiment na pud mi nga proven gid siya. Effective good siya. Almost 100% mortality. Tapos syempre lab og pat paning experiment, pero mga 2 to 3 days is around within a week is nakaka-cause me og 100% mortality. So actually ang kinipod since nahuman nami sa pot experiment is actually kinang among project with Southern Leyte State University and also actually BIPSO, Biliran Province State University is nag-undergo nami karon og kanang field trials nami area sa BIPSO, SLSU ug sa VSU kay amo nang suwayan kung unsa ba ka epektibo ang kining EPF nga among nakolekta sa field conditions kay lahi man gud no ang conditions sa laboratory, lahi pod ang sa pot experiment. So amo gud tan-awon kung talaga kaya ba niya kuan ang lahi-lahi nga environmental conditions kay para amo na gud siya mai-distribute or mai-kuan sa mga farmers. Okay. So before siguro nato hisutan pa further ng inyong kuan ma'am no kining inyong na-discover inyong pagpanuki-duki. Oo, ato sang ibalik base na pa pangutana si Ma'am Dalia sa Radio Pilipinas Sugod. Yes, daghang salamat Mikay. Yes, good afternoon Dr. Manilyn Merioles. Ma'am, regarding lang sa kining ato nga nahisgutan kaganina nga ato gyud nga na-encourage ang ato nga mga mag-uuma nga para totally gyud nga ma-eradicate nato ang kining mga aphids or aphids. Di ko sabot sa pronunciation. Di ba ato ingon nga kining kaning i-stop sa nato ang cycle sa ato nga pagtanom unya as much as possible limpyuhan gyud apil including ang kining mga sagbot. Now unsay timailhan ma'am nga safe na mutanom og balik sa abaka sa ato nga mga farmers? Kung ma-observe gyud nga wala na gyud mga aphid sa palibot kay I think makikita-an magud pud na kay dili magud kaayo gagmay ko kaayo ang mga aphids kay man na sila makita. Kung wala na gyud kaayo aphid sa usa ka area is kuan na gyud siya for planting na pod of kuan another abaka. Ang kanang magud nga as long as naa magud aphids is naay potential nga makakos siya or makakuan siya makadala siya og virus. But sa inyong studies, ma'am, nabatay murag specific nga period nga like bisag at least 1 month nga dili sa tanuman or do na bay mura og range ba kumbaga sa pila ka adlaw, pila ka weeks or pila ka months nga dili sa patanuman? Wala magud mi nag-study ada sa kanang kuan kay ang among kasing gusto is actually is ang among gita-try kasi is ang EPF kung unsa siya ka-effective. So ang among gipapakita is actually is kung kanus siya na ay aphids and then iti-treat namo siya and then tan-awon namo kung unsa ka dugay maka cause og effect ang among entomopathogenic fungi. Pero pwede pud na mo tan-awon good na ang kana siya nga part nga kung pila unsa good kadugay ang kanang after ba safe na magtanom. Thank you sa suggestion. Okay, wala magud na actually siya na studyhan pa. Kasi mostly ang amo is gusto namo is na ay aphids as the start kay para makita namo ang difference nga karon naay ingani kadaghan nga aphids tapos after namo mag-treatment ingani nakagamay ang aphids nga present or at least na minimize or kung preferably na wala gyud ang population sa aphids sa usa ka area. Ako lang siyang na-mention, ma'am, kay here in Southern Leyte, aside sa kami ang usas gyud sa mura og
murag nag-unag yun, no? Nga Oo, lagi. sa baka, especially here in Sugod. Ang uban, ma'am, is magduha-duha o tanong og balik. Kay tungod lagi, kining Bunchitop virus, no? Nga carrier man dining atong aphids, no? But ang kining ato nga study, ma'am, sa kining ato nga fungi, ma'am, balhin ko, kani siya, ma'am, kanang nani siya lahi-lahi nga variety or kanang types of fungi nga mo pildi aning or mo destroy aning aphids or kanira jud isa ka variety inyohang na discover sa pagkakaroon? Actually, naami lahi-lahi ana nga gi-test sa laboratory. Tapos kining usa ang nakita namo nga medyo effective after sa laboratory and after sa pot experiment. So mao na siya ang among ikuan sa. So nag-start mi actually mga tulo to ka different nga entomopathogenic fungi. And then upon experiment sa laboratory and then pot experiment, ang kining usa Licanicilium ang among tawag ani is mao na ang pinaka-effective sa katong mga gitest namo. So mao na siyang mo undergo na siya og field trial karon. Sige, wala na ko'y question, Mikay. Ako'y balik yan nimo. Okay, so katubang ganiha, ma'am, no, ito na isgutan no nga namoy gipadaghan nga mga sorry, fungi sa lab and then mo na inyong spray nga to sa itong mga abaca plants. Oo, unsa ba pud ka daghan, ma'am, no, ang gikinahanglan? Oo, para enough siya nga enough nga makabatok, makapakgang sa kining mga aphids. So, actually, apil na sa amo ang gi-studyhan, no? Kasi ang kining among gihimo karon sa Licanicilium is, gihimo na mo siya nga formulated nga product na. Murabag pareha sa mga pesticide na nga, gi-repack na mo siya nga every like 100 grams is, pero amo pa ni amo pa ni i-finalize pa kay undergoing pa namin na siya sa experiment is like, for example, 100 grams is to 1 knapsack sprayer or like amo pa magud na siya tan-awon para kasi ang among plano nga ihatag na sa farmer is ang kanang among formulated ng product nga ang ilan na lang buhaton sa farmer is i-mix na lang nila with water ang kini siyang fungi and then spray na sila with knapsack sprayer. So ang among possibly isa-suggest ani is among tan-awon kung kaya ba ang 100 grams into o saka knapsack sprayer sa kuan sa nga kaya na into kuan makuan siya dili pa mi sure kay wala pa mi nakasaway palagi sa dito sa actual kung kaya sa field kung 1 hectare ba or less than half ba sa hectare ang kaya ana ma-treatment. Yes, no, so we are looking forward mga higala kung pila ba gyud ang unsa kadaghanon no ang kayang sa isa ka hectare. Oo, anyways pohon if okay na gyud ang research nila, ma'am, ani makakuha na sila recommendations ngadto sa atong mga farmers, sa atong mga kuan diha na nanumo ga baka diha sa Sugod ug sa bisan asang dapit man, no. Okay, so kini nga fungi, ma'am, na ato lang balikan do nalakbitan to gaganiha iyang patyon ba to or unsa ang pamaagi sa iyang pag-attack or pag-control sa aphids ngadto sa abaca, ma'am? So ang kuan ani is ang spores gagmay ni siya kaayos, no. Kanang mudikit siya sa lawas sa kuan sa aphids. Tapos maghinay-hinay og murag mo grow man ni siya og kanang apresorium kanang mudikit siya and then mo hinay-hinay siya og sulod sa lawas sa aphids. Tapos pag sulod sa lawas sa aphids ang kining Licanicilium is magpadaghan pod siya sa sulod. Mukuha siya nutrients gikan sa aphids para motubo, modaghan, tapos mo-produce na pod siya og spores. Ang nakanindot gud ani sa kining mga Licanicilium og entomopathogenic fungi kay ang ilang spores is pwede na pod na mukalat ngadto sa mga healthy nga mga aphids, tapos makakos na pod sila og patay sa katong mga healthy nga aphids. So actually sustainable siya kung maka-infect siya sa nga insekto, pwede na po siya maka-infect og uban pa nga mga insekto. So actually pwede na kadili mag-apply constantly sa entomopathogenic fungi. O dili kanunay kay kung kuan lang is pwede naman gud siya mag-spread og iyahang spores o mudaghan og iyaha og pwede pod siya mabuhi pod sa yuta pod.
So pwede po siya mudaghan sa yuta kay again gikan man ni siya sa yuta nga entomopathogenic fungi. Ato ra ni gipadaghan og ibalik na pod sa nature. No, so mo din ang mga higala, so ija dayng kung baga kung ang aphids mo saksi ag nutrients nga to sa abaka, ang kini pong fungi iya pong isak pud niyang kuan sa aphids para tabla ra. oo. Para dili na mudaghan sila, no. Okay, so kini ba ma'am, di ba di ba siya kinahanglan no nga magsikag spray? Oh. Pero for example, ang isa ka farmer mo gamit og mga chemical nga pesticides or sa na diha kanang mga lagi mga chemical nga i-apply dito sa ila sa farm, sa abaca plantation. Maunsa man ni sila matay ni sila or maka-thrive lang gyapon sila? Actually, amo pa na siya suwayan kay kinahanglan gud na namo tanawon ang compatibility sa pesticide nga mga chemicals o sa entomopathogenic fungi kay usagod nga posible ana nga kuan is mamatay gud ang fungi kay usa po ni nga kuan is medyo sensitive man gud ang mga entomopathogenic fungi. Actually ang tanan nga mga biological control no is dali gud na sila mamatay kung mag-apply og mga other nga pesticides or even kung sayop ang pag-apply nga time, dali gud sila mamatay. So very sensitive. So apil sa among experiment nga ika-conduct ani is ang timing sa application and then kung compatible pud siya sa kuan mga pesticides o para mga chemicals kay para dili pod sila maapil og patay. Pero ma'am, kining ang isa ka farmer for example nga mag-spray ni ini no nga fungi nga to sa iyahang abaca plants, safe ra man ma'am no? Is this safe for plants, for other crops? I mean ba nga naa dito safe ra po siya and including sa katong tawog yun nga naa dito So far, basta actually bisag unsa nga tinatawag nato nga ini-spray kay kini siya po siya na spores is naagihapon ni siya kabalikat nga kanang danger. Pero at least ang kini siyang mga entomopathogenic fungi is less ang ilahang damage nga cause. So technically pwede gihapon mag-PPE gihapon pero ang pinakaan is very minimal ra gyud like pwede mask lang kay at least ang spores dili mo sulod sa lawas and then ang sa patong sa nga kuan kung sa other crops din ma'am nga makuan siya dito, di ba po siya destructive? Yon na eksperimentohan ni na sa akong usa ka estudyante, amo good ni siya gi-inoculate mismo sa abaca para good matestingan kung basing good di ay maka-infect siya kay di ba fungi good siya and then daghan bayag sakit pod nga fungi ang abaca. So nakita namo nga wala gid siya after namo gi-inoculate, nag-wait me for pila ka weeks, wala gid siya infect sa abaca. So makaingid good mi nga safe good siya for abaca nga kuan. Considering kung purely abaca ang plantation nga gikuan. So very much safe gid siya. Wala gid bisag insa nga symptoms nga na develop atin. Oo, so maybe another study siguro ma'am no pohon or sa mga students baka nga interesado nga what if ang imong abaca plantation diha nay nakagi intercrop or naay lain nga crop diha akong maapektuhan ba pod when sa panahon nga mag-use ka ani imong sprayhan ang imong abaca nga mga tanom no. Oo, para masiguro gyud nato. But so far daw sa pagpanuki-duki nila ma'am no og sa katuya student, safe lang siya for abaca and minimal lang gyapon no ang iyang epekto ngadto sa tawo. So natural bisan nga ni mas grabe pa nga ni ng chemical nga atong gigamit no, grabe ang epekto ni ana kay malanghap gajud sa kining maga-spray. Okay, so wala na ko pangutana diri sa akong side Ma'am Dal, so ako ibalik da sa imong bahin. Well, thank you, Mikay. Actually, no, paparihagid mi og pangutana ni Mikay kung wala ba ni disadvantage effect ning ato nga pag-apply sa fungi sa ato nga mga abacan. Good thing kay well sa pagkakaroon o sa panagduki-duki nila ma'am is safe o naturally matud pa o natural gyud nga pagpatay sa ato nga mga aphids compare no sa ato gyud nga mga nadunay chemical pesticide nga posible pa nga maka-harm sa ato nga mga farmers. No ma'am, dirita sa ato nga na-mention nato kaganina no nga
Doon na mo'y pagahimuon nga mga field trials, no, in collaboration sa atong SLSU o sa other university, if I'm not mistaken, sa Biliran, no. Unsa ba ni siya, ma'am? Nag-start na ba ni siya? Kumusta unsay update aning atong mga field trials nga gihibuhat sa Eastern Visayas? Actually, nag-start na mi og pananom sa mga duha man ka varieties gud ang among gikuan ani ang inosa og ang bandalang varieties as suggested sa DOST. So naghinahinay na mig tanom ani, and then in a few months is mag-start na mi og spraying sa kining among mga field areas nga kuan sa SLSU and sa BIPSU and sa VSU. So kuto pa diha ang among na kuan nga, pero kuan ni set ni to end ang among project until sa December. So hopefully by December na gid mi mga results nga makuha gikan ani sa among project. I see. Ma'am, day nag-comment diri, ma'am, no, ang ato nga nagpaminaw nga pwede ba daw mag-spray ni ining kining ato nga fungi bisan walay nakita nga presence sa aphids. This is for protection ra daw. Unsa may ato nga masulti niya na, ma'am? Ang mas nindot magud siya i-apply nga na ay aphids kay more on contact manggod ni siya, di ba natin tinatawag nga contact og systemic, kasi ang kinahanglan magud ani is direkta nga maka-touch sa mismo nga skin sa kuan sa insekto kay para makuan ang iyahang effect. Kasi kung mag-apply ka kasi og kanang entomopathogenic fungi ganyang spores mismo sa tanom nga walay insekto, ang dako nga posibilidad nga mahitabo sa spores is posible lang siya mamatay kay wala man siya host. So kung sa soil pwede ra siya mabuhi, pero kung like sa tanom, sa surface sa tanom nimo nga siya i-spray, posible dili siya magdugay og kabuhi sa surface kay wala man siya food, wala man siya way to thrive. And also ang amo ba anigi sa suggest unta nga i-apply ang mga entomopathogenic fungi is padunggani sa gabi kay very sensitive siya sa init, dali siya kay buhi good ni siya baya nga mga microorganism. So kinahanglan padung gabi kay para dili siya makuan og kanang makam in contact sa grabe nga init kay mamatay baya ni siya nga dali ang maupod na nga ang mga biocon agent is mga sensitive good ni sila sa kuan init, uwan, ingana dili pod mag-apply kung padung uwan kay murag sayang ra pod ang application. So yon, although pwede good ka mag-apply nga walay insekto, pero yon ang spores ana is mamatay pod siya kay wala man good siya host no nga pwede siya mabuhi. So preferably good kung naay insekto good ang dapat pag-apply sa kuan sa kining entomopathogenic fungi. I see. So dili gyud ay ingon nga 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 mga farmers maniguro gabasin og takihon sa aphids ning ilang mga tanom ila na lang isprayhan bisag wala day presensya. No, so at least giklaro na ni Doc Manili nga ato ka bisita this afternoon nga kanang kinahanglan gyud adunay presensya mga higala aron makita gyud nato no nga adunay kining epekto no sa ato nga pagpahigayon or pag-spray ni ining ato nga mga fungi. Now ma'am, arita sa kining ato nga sa una sa abaka, if wa ko masayop ma'am, correct me if I'm wrong na lang, but ang ako nga lolo sa una naman mi abaka ngadto sa maasin, dili siya ganahan og dugokon og kining amigas, kining ants. Oo, unsa man day puding epekto sa ants sa ato nga mga abaka? Na ba epekto, ma'am? Or napatay ba pud siya sa fungi nga kuan diha? Sa inyo nga actually ang kung naamagod actually tinatawag nga association ang kining mga aphids ug ang ants. So kasi ang ants actually naay gire-release nga murag medyo tamis-tamis nga substance ang mga aphids nga maunay kaunon sa ants. So chances are siguro kung dahil daghan nga ants basin pod na ay mga aphids diha nga maunang ang ilang mga secretions ba is nagfi-feed pod ang mga ants. And then ang ants actually can serve as protection sa mga aphids. So murag pinoprotektahan nila, murag mutualism ba nga interaction sa kining kuan. So murag mauna ako nakita pero wala pa mo ko kaayo nakakuan og mga
like na hisgutan na mo ang about ants sa mga aphids. Pero usa na siya nga association nga kung daghan siguro og ants, possibly na ay pud mga aphids dihan maproprotektahan gud ni wala man gud siya kaayo effect sa fungi, pero biyon pwede siya as defense siya sa mga aphids nga dili siya atikihon og mga natural enemies kay naman pud mga uban nga insekto nga pwede mo kaon sa aphids, tapos kung naay ants pwede pud sila maprotektahan. I see. Mao di ay mo explanation na nung kining dili ganahan og amigason, no, kay kumbaga mura og kaalyansa man dahil ni sila, no, sa kining atong mga abaka, no, health sa ato nga abaka. Alright, Mikay, so far atong ibalik diha kanimo para sa dugang pa nga mga impormasyon. Yes, so natubag na jud Ma'am Dal sang pangutahan na rin mga sa kining imong pangutana kabahin sa katong nganong dili ganahan imong lolo o adunay amigas, no, nga mo atake da sa bakahan. Na day possibility, no, nga giatake po to og aphids. No, sakto gyud. Thank so you so much, related ma'am. gihapon. Okay, so padayon to mga higala, no. So sa other areas, ma'am, do ang atong kuan diri ay padayon pa man, no, atong panuki-duki. But doon na ba yung mga research conducted in other places dito sa Philippines, ma'am, nga nagagamit ni ini? And kumusta tuod, ma'am, especially sa kining sa iyang pagka-epektibo, sa iyang sa cost nga aspect, and then kumusta unsa man ang sa pinahimong resulta, no, kung okay ba pod, and then epektibo ba po siya, nakapatay ba gyud or wala pa, diri pa lang nagsugod pa lang ta diri sa Eastern Visayas? Kasagaran sa akong nahibawan nga nag-study with into pathogenic fungi nga specific sa abaca aphids is diri gyud sa sa BSU sa ERSO. Sa kasagaran is ang ito EPF gigagamit nila sa lain-lain nga mga insekto sa uban nga mga universities mao nang ilang study. Although kita dire is ingana pod napod tay study sa other sa other nga insect pest, pero naapod tayo nagfo-focus good sa abaca aphids tungod po na kay naaman diri sa atuwa ang NARC or ang Abaca Research Center. So murag mas na-focus diri nga namag research center, so dapat ang research center is naa sila mga focus when it comes to control sa sa mga aphids o ingani sa mga banshee-top. Oo, no, especially nga usap po na sa gifokusan usap po na sa mga paningkamot, no, sa NARC nga mabalik, ma-revive gyud ang ma-rehabilitate ang ato ang plantation sa abaca kung asa man nga area sa southern sa Eastern Visayas ang nagatanom ani, no, tungod kay katulaging matagal solusyon ang kining pag-atake sa kining banshee-top virus, no. Kay ubay-ubay gyud nga mga farmers ang na-discourage nga mo tanom or nahadlok nga mo balik pagtanom kay basig malugi malugi gihapon, no, kay grabe ang pila ka percent, ma'am, ang loss kung mo atake ning yes, kining aphids nga mo nagdala sa kining banshee-top virus? Actually, ambot mo sa among nahibawan sa research sa uban is actually almost mo kuan siya 80 to almost 100% gyud nga infestation sa kuan kay again kanang kung bisag pila lang kabuok ang present diha nga aphids, kung naa sila virus pwede man sila magbalhin-balhin og lain-lain nga tanom para maka-infect. So mao na nga suggested gud kung gagmay pa lang ang number of aphids nimo nga present, pwede na nimo like kuhaon patyon gud nimo dayon ng aphids, dili na nimo huwaton gud nga magpadaghan kay kung mo daghan di samot kalisod and then mo gamit na pud kag chemical nga pesticide. Ang kasagaran na ba ni nako nga na research is naa na gud uban nga mga resistant sa pesticide nga mga aphids. So usap po na nga posible bisag magsigig spray is dili na gihapon epektibo ang ilahang ginagamit nga spray. Imagine, no, 80 to 100%, so halos wa jud or wa gajoy makuan way ma-harvest, no, ang atong farmer. So muna nga inana ka importante o inana ka urgent ni nga kuan kini nga pressing concern gid siya, no, for abaca growers. Muna nga ang atong mga institutions, NARC,
VSU nagpahigayon gyud og mga panuki-duki to address this concern no sa atong mga abaka growers. Okay, so far ma'am, di ba mag-end naman mo this coming December ang kining maong project research. Unsa may mga challenges nga inyohang na sinati and then giunsa man pud ninyo pag-address? Oo. Usagod sa mga challenges na mo ato is ang pagmas production sa sa aphid Fungi. sa fungi kay again medyo mahal man gud kung laboratory ang kanang mga agar ang among gamiton, so kinahanglan namo maghimo og formulation nga kanang pwede na mo may hatag sa farmers. Dali lapod gamiton sa farmers in terms sa application. So usa na siya, so naghimo may og lain nga mga gipagrow na mo ang among fungi og lain-lain nga mga substrate, like nagsuway may og corn grits, rice pod, mga munggo, kanang mga at gitan-aw ra pod namo nga kanang barato ra pod siya i-mass produce kay para kung dili siya kaayo expensive in terms sa farmer side. And then kung and then daghan pod siya mo dali siya mo daghan, and then once nga i-apply siya sa farmers is sayon ra pod siya. So usa sa among nakuan actually is pinakasayon, ang usual mo pod ni siya nga ginagamit is ang corn grits namo siya ang among nakita nga murag pinakasayon and medyo barato. And actually at the end sa among project is magko-cost analysis kay among tan-awon pod kung talaga kanang dili ba siya inga nakamahal para i-mass produce. Pero actually ang na kuan po din ako sa usa namo nga training is daghan actually ang mga farmers ang wala kahibaw, dili lang ni siya sa mga nagkukuan sa abaka, sa lain pod nga mga farmers sa vegetables is nagma-mass produce man pod ang RCPC sa abuyog og mga entomopathogenic fungi. Ang ilahang minamass produce is ang Metarhizium o Beauveria, and libre na nila gipapanghatag sa mga farmers. So hopefully ang amo pod is maidugang pod namo siya nga kuan nga effective pod sa abaka. Pero ang akong manggod na hibaw-an ang ilahang Metarhizium ug ang ilang Beauveria is murag sa rice man siguro na nila gi-apply. Oo. So pero naapod sila, pero pwede man pod na siya I'm not sure kung na-testingan ba nila sa aphids other crops. Oo, kay ang uban man gud di ay nga farmers is wala kahibaw nga nag-exist di ay na siya nga libre nga gipapanghatag sa RCPC sa abuyog ang kanang mga itong pathogenic fungi. So hopefully kita po diri maging area pod ta for mass production, and then maka-distribute pod ta sa farmers o kuan atong kaugalingon nga itong pathogenic fungi. Ang kuan kasi is medyo mahal kasi ang maintenance gud sa itong pathogenic fungi. So kinahanglan gud siya og sophisticated nga lab para ma-maintain ang fungi, and then kasi kung ikuan na po sa farmers ang mass production, murag maglisod po siguro ang farmers. So correct, ganahan mi nga parehas sa abuyog no sa RCPC nga maghatag na lamang mi og kanang ready na nga product nga pwede na i-apply sa farmers. Correct ma'am no. So good to know nga gi-consider ginato ang atong mga farmers. Of course kay kung medyo mahal, medyo kuan po na itong mga farmers no, di murag hesitant po na Ma'am Dals no to adopt ang teknolohiya. Speaking of kanang gipanghatag ma'am no, sa amo sa hinunangan nagipanghatag nga kanang bayokon para sa rice. However, ang mga farmers tungod siguro kay they're not that aware kung saan paggamit o sa ilang buhaton, lang na siya, wala na nila hilabti, wala na nila gigamit. Oo, yes ma'am, kasayang. Oo, because we have kuan pod kanang na pod mi rice fields ba, pero naasabay wala na gigamit because una kuwang ang ilang kahibalo unsaon na paggamit. Di ba dapat ato pod silang i-train, kahibaw sila unsaon na paggamit ma'am Tals no, kay kay kuyawan po ng farmers di sila kaybaw kay na ang farmers gyud no, especially sa rice kuan na gyud ang farmers kanang anad na gyud nga mogamit sa katong mga chemical nga mga pesticides unsa pa na diha sa pag-address sa pag-manage sa mga pest diseases. So di gyud sila kaayo aning mga payukon no, and then muna na pasagdan ra andan ang uban pug farmers di pud mogamit kay moingon man nga ay wa man ay gamit day kay kuan man kining na ay spray maghapon mi og
kanang pesticides or chemicals, so mamatay ra gyapon na siya, so why gamit, so amo walang gipasagdan ra ana, so sayang no. So ang dapat pud buhaton before siguro dissemination, before i-disseminate, I mean ang kini nga mga biocon, especially kay mahal ang pagkuanan ninyo ma'am no, pa-produce, dapat gyud nga nagyigo nga kahibalo ang ato mga farmers. Oo, dapat aware sila no. So usay pod di pod mo attend og mga training or di pod i-apply na pod lagi mga unsa baka lisod man gud pod no ang kining pag-change sa naanda na nga mga practices sa atong farmers. But we are looking forward ang inyong research ma'am kay dahil man puning sa Abaca. Oo, and then hopefully mas mapalambog gyud ang kahibalo sa mga farmers ani no, awareness, and then unsaon man ni paggamit unsa ang mga advantages, unsa ang ina na impact ni ini para makahibaw pod sila. So it could be sunod nga another proposal with the DOST for funding. No, okay, so ako ibalik ni mo ma'am daw sa doon na patay gamay nga oras para sa dugang mga pangutana. Yes, thank you so much, Mikay. In addition lang, ma'am, sa question ni Mikay, no, kay very important yun nga, kasabot yun, ang ato nga mga farmers, unsa mga pamaagi, unsa ang sakto, mga best practices sa pag-apply ni ini nga mga makabag-o nga teknolohiya, no, nga kuan gyud, para duki-dukian gyud sa ato nga mga experts. Now, ma'am, if in case na mo request ninyo nga mga farmers association diha sa inyo nga office, for technical assistance, sa may ato nga kuan ni kinahanglan pa ba og request letter, or is it free, unsa may pamaagi ma'am para makasabot pod ang ato nga mga farmers? Actually, part sa amo ang project, ang last part ani is training of farmers, info drive me. Actually, start na mi og info drive sa BIPSO, and then followed na siya diri sa VSU, and then mo nga tupod mi og SLSU para ma-inform ba ang mga farmers nga naay nag-exist nga ingani nga project, tapos naay may ingani nga technology nga na-develop, tapos unsa man ni siya, kani siyang mga atong gihisgutan karon, amo pud ni siya, mao pud ning among gidi-discuss sa farmers, unsaon pagpadaghan, unsaon pagpatubo, tapos kung unsaon pod paggamit ani, importante kasi actually ang among plano ani is api lang kuan man big mga flyers kanang mga pamphlets, kung tahay mag-avail sila sa kini nga fungi is unsaon man pud nila ang pag-apply, ang step by step nga process unsaon, kay para lang dili lang masayang para sa nahitabo nga naa lang sa kilid. So mao na actually naami appeal sa amo ang project is ang training of farmers and information drive with ani, kay para dili gud masayang, kay nakakuan mi nga for several years na nasasayang ang among mga technology nga na-develop no, nga di lang gud siya nagagamit sa farmers. So sayang ra pud ang kwarta sa DOST nga wala na apply gud sa farmers. So pares ato nga lagi ang kanang RCPC funded gud ba na sila, and then daghan naagod sila capability sa mass production, pero ang uban nakahibaw mi nga wala dili sila aware nga naaday gipapanghatag nga ingana. So ang upan pod is naka-receive pero wala pod kahibaw unsaon man. So dapat siguro once nga naay mag-avail nga mga farmers or like na ganahan sila makakuha ani nga mga fungi is magpa-train pod siguro sila unsaon man, like hands-on, kay ang amo lang first kasi ang namong gihimo is kuan pa kanang information drive pa sa existence sa ingani nga ang project. Next namo nga information drive is unsaon man pag-apply ani sa actual nga field mismo, kay para dili pod sila maglisod o dili pod masayang ang ilahang pagkuha sa mga kuan fungi. No, kay imagine ng pundo ang fan nga gi-allocate. One last question from me siguro, Doc Manilyn, is kining have we considered nga mo tie up with our local government units and sa ato nga mga municipal agricultural office, kay yes, we all know nga grabe ang ato nga gihimo nga information dissemination sa part sa inyo nga office, no, but sa inyo nagikaingon no nga na inyong schedulean nga moadto og BIPSO, moadto og SLSU, mura og sa kaadlaw ra man na siya ma'am, unya og ma-miss na siya sa mga farmers, wa nakasabot no og unsaon. Unlike og motapta sa ato nga mga LGUs, sila na siguro ang mura og gipasa na to ang responsibility nga bisan pa man og
nahuma na ang inyong orientation pagkangan nga ato nga gitay up ang ato nga mga LGUs, tagaan nato og responsibility ang ato nga mga agricultural offices nga kamo ang mutudlo sa ato nga mga farmers unsaon ang sakto nga pamaagi niini. Na consider ba na nato, ma'am? Yes, actually, ma'am, ang kanang pag-adto sa kuan is ang main nga gikukan magud namo ana is ang mga LGUs, ang DA. Una gud na ato kay sila man ang una nga mo kuan namo nga mao ni siya ang mga abaka farmers kay dili wala biya mi kaila kung kisang mga abaka farmers asa na sila dapit. So actually like sa BIPSO, farmers, students, and ang katong ilahang mga technicians sa DA ang among kauban pag-adto sa mga areas. So aware good sila, and bisag diri pod sa bye-bye maupod ng among kuan nagko-contact me actually sa mayor's office, then sa direct sa LGU, sa DA, and then same also with sa SLSU. So murag ang pinakakuan lang namong contact is ang university, and then ang katong mga naman pod may mga project leader ngadto, siya pod ang mo contact sa kanang LGU nga down to the level, and then down to the farmers level. Okay, actually ang usapod namo ani nga problem is ang after sa project is mo stop manggod ang funding ani sa universities, ang consistency sa kuan kay kinahanglan ba ya og kwarta ani. So we also need actually the help of DA, local government, in order to sustain kay para dili masayang kay again ang pag constantly pag-maintain sa mga fungi is kinahanglan gud na siya og kuan nga environment, and then ang mga reagents nga kinahanglan namo para to maintain this and to mass produce is kinahanglan gud siya og constant nga funding. So hopefully ang kung para sa ana sa RCPC and then sa uban nga mga LGUs is pwede nga makakuan pod sila og like budget pod siguro kung sa in terms sa mass production. So maola to. No, so we are hoping gyud nga magmalambuon ta niining ato nga project, and ma-inform gyud fully ang ato nga mga farmers. Yes, balik diha kanimo Mikay. No, so yes ma'am daw, so sana sa maayo nga sustainability plan ma'am, no, kay usap na sa mga challenges sa kining proyekto sa gobyerno nga after ma-end ang project, end pud ang funding support, na end pud ang kuan kining na ay ang kalihukan ang proyekto no dili ma-sustain. So good to know nga nakig-partner gyud ta with concerned LGUs kay naman asali support gyud para mapadayon ang whatever endeavors or initiatives nga nasugdan, no. So itong oras, alas 3:53 na. Dagan kayong salamat, ma'am. Wala ako pangutana sa ko and ma'am Dal. So dagan kayong salamat no sa atong bisita karong kapunon si Dr. Manilen Merioles, no, faculty sa Department of Pest Management sa Visayas State University, sa mabungahon nga diskusyon kabahin sa kining fungi nga higala sa abaka, natural nga panangga-batok sa aphids mga higala. So if you're curious or aduna mo mga pangutana gikalibgan kabahin natong topic karon na kung too technical na ba for you or gusto mo nga makasabot pa further about this, mamahimo mo contact mo sa buhatan sa Department of Pest Management. I think na sila Facebook page, ma'am, no? Yes, pwede mo reach out dito, magpadala og letter or mag-message sa ilaha, or pwede po ninyo i-message sa tong Facebook page VSU DYDC 104.7 FM aron atong mapadangat ngadto sa DPM, no, ang inyong mga concerns, pangutana, ug mahatagan mo og tubag sa atong mga eksperto gikan sa VSU. Pero karon ongoing pagyud ang ilahang pagpanuki-duki kabahin niini, and we are looking forward sa konkreta nga data resulta nining maong research maybe next year, no? Or sa umabot ng mga bulan. Daghan kayong salamat once again, Dr. Manilen, and of course sa mga suking tigpaminaw. Thank you so much sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagsubaybay ng atong programang Tech Talk hatod kaninyo sa DYDC FM o Radio Pilipinas Sugod. Thank you so much, Ma'am Dals, sa imong oras po no nga nakauban ka na mo karon. And sa ngalan sa mo station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Micaela Gongora alang sa programang Tech Talk.
Yes, and dinhi sa Southern Leyte, sa ngalan sa itong station manager, Sir Dindo Alaras. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara Oret. O kauban nato, daghang salamat sa Master Control, si Kuya Noel Palogo, daghang itong intern sa Southern Leyte State University. Once again, daghang salamat, Dr. Manilyn Marioles, sa imong pagpaambit, sa imong kaalam o eksperto. O shoutout dahil kang Attorney Ben de Vergerona nga nagpaminaw kayo sa ato nga programa karon. Good afternoon imo attorney o amping diha kanunay. Yes, mayong hapon o salamat sa inyo nga pagpaminaw sa ato nga programa ang Tech Talk. Are you ready